Mga kapuso, sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy kahapon, 22 individual ang naghain para sa pagka-presidente sa eleksyon 2016. 3 naman ang naghain ng COC sa pagka-vice-presidente, habang 16 naman sa pagka-senador. At inaasahang madaragdagan pa ito ngayong araw. Yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating resident analyst na si Maring Winnie Monsod. Good morning, Good Tita morning, Winnie. Lea. Good morning, mga kapuso. Ang importante dyan sa news na yan 22 candidates for president. Yes. Wala pa dyan si Mar Rojas, wala pa dyan si Grace Poe, wala pa dyan si Duterte. Hindi ko alam kung tatakbo si Till Duterte Friday, o hindi. Tita. Sino itong 22 na ito? What do they think they're going to do as President of the Philippines? Alam mo, mga kapuso, parang binabaliwala nila ang importansya ng elections. Gusto lang nila, ang pangalan nila nakasulat. Mabanggit. Miski ganon, all of the 9, all of the 22. Hindi ko, nakita ko yung mga pangalan. Ay, kukunti lang. Kilala ko na parang, from last 2010 pa, tumakbo. Ngayon, tatakbo na naman. Yes, ano yes. ba naman? Okay. Tita Winnie, Please respect the position. I'm sure maglalabas ang COMELEC ng final list nila. Kaugnay po niyan, makakausap natin si COMELEC spokesperson, Director James Jimenez. Good morning po, Director Jimenez. Good morning po, Ma'am Ria. Good morning, Maring Winnie. Pasensya na po. Good morning. Meron kayong slogan, meron kayong logo. Ano yun, slogan? Ano yun? Ang ano po namin, ng aming hashtag na ginagamit ngayon ay Pili Pinas, tamang pagboto, tamang pagbilang. Ayun. Yung tamang pagboto, kami ang mag-handle nun. Yung tamang pagbilang, kayo ang mag-handle nun. Paano nyo ina-assure na tama ang pagbilang? Kasi merong problema pa sa Smartmatic, hindi ba? Ma'am, nagiging ginagawa natin, nagiging transparent tayo sa lahat ng bagay at kasunod ng polisiya ng aming chairman ng broad consultation ay sinisiguro namin na very transparent po yung aming mga paganda. Ang importante ho sa tamang pagbilang, yung mga safeguards na nasa batas. Yes, ma'am. Yung mga safeguards na yan, na wala noong 2010, wala noong 2013, yung mga safeguards na yan, ibabalik ba o hindi, wala tayong magagawa. Hindi tatama ang bilang. Tama po. At balak namin ipakita sa publiko sa lalong madaling panahon na yung mga safeguards na yan ay maibabalik natin or magagawa natin ng paraan para magawa yung similar protection. Ano ang mga safeguards na ilalagay nyo na wala noon 2010 at saka 2013? Ma'am, po pwedeng pangunahan yung aming yung customization na nagaganap ngayon. But among the things that I can say, number one, tinaasan pa lalo natin yung encryption, yung sinasabi nilang VVPAT. Meron po tayong mas malaking screen ngayon. So, yung botante, mas makikita niya kung ano yung binoto niya bago niya finally i-cast yung balota. And then, of course, yung ating source code review. Ngayon pa lang, ma'am, gumagana na. No? So, kung dati, sinasabi, masyadong gahol sa panahon for the source code review, hindi sila naging komportable sa kakulangan ng local source code review. Ngayon po, naibsan na natin yon dahil meron na nga tayong local source code review na nagaganap. At as the customizations get finalized, we will reveal that to the public and, of course, to our stakeholders po, Maring Winnie. Okay. So, in other words, James, you are assuring the mga kapuso, ng ating mga kapuso, that there will be the BEI signatures, the ultraviolet lamp, the ballots that, ballots that cannot be duplicated, etc. Opo. Okay. Yes, ma'am. You're sure? Tsaka dapat handa din tayo sa working mga for it, hackers, ha? Technology yan, Tita Wins, pwedeng... Hindi, alam mo, Rhea,
hindi yung outside hackers ang kinakatakutan natin. Sa loob. Yung inside hackers ang Yes, kinakatakutan. totoo yan. Alright, Director Totoo po yan. Jimenez, kamustahin lang ho namin ito this week, no? Filing ng mga COCs na mention ni Tita Winnie. First day pa lang, 22 Oy. presidential candidates. I'm sure may mga, Opo. i-assess ho yan, may mga nuisance candidates, no? Of And course, yung mga all of them are legit- nuisance except one or two. Alright, paano ho ba natin? Ano yan? Basta tatanggapin ho muna natin lahat talaga ng magpa-file ng COCs? Ganun po ba sistema ng COMELEC? Ganun po yun. Kasi ayon po sa batas, ang pagtanggap ng COC ay yung tinatawag na ministerial duty ng COMELEC. Ibig sabihin, wala po tayong discretion dyan. Ano? Kapag naghain, tatanggapin. Pero hindi naman ibig sabihin na porket tinanggap ng COMELEC yung COC mo, eh automatic na nasa official list of candidates ka na. Dadaan pa rin po yan sa evaluation. And then yung tinatawag natin giving due course to the COC. So magkakaroon pa rin po ng daan para masala kahit pa paano yung pinakaseryoso from Yes. the hindi masyadong seryoso. Okay. How many candidates were on the presidential list in 2010? Ilan ang... In 2010, ma'am, I think we had about 7 or 8 candidates who finally made it on 7. the official ballot. And how many do you think there will be now? Well, depending on the outcome of the next 4 days, Tita Winnie, medyo definitely maraming sasalain, ano? Okay. And we think that we're probably going to have about 7 siguro na candidates on the 7. final ballot. Ako, 7 Again, ka. hindi ko po pwedeng ma-pin down yung number na yan because really, Okay. we don't know who's gonna file pa po. Ar- But around that number. Alright, Director Jimenez, yung mga patakaran na ginawa nyo, yung mga actually kahapon sabi nyo, 3 lang ang pwedeng kasama ng kandidato, pero biglang pumayag na kapag ka immediate family. So nagkaroon ng mga biglang pagbabago sa rules. So paano ho? Hindi ba nagiging circus? Opo. Naku, ayan ang yung pagbabago ng rule doon sa strictly 3 companions. Even when we adopted it, we did say na meron tayong buwang para sa konting flexibility. Depende sa sitwasyon. So, yun pong nangyari doon. Ano? But we remain firm kapag hindi naman yan kamag-anak or immediate family member, talagang hanggang 3 lang po. And in any case, yung epekto naman nung rule change na yun, so to speak, or yung exception, hindi naman naging ganong kalaking epekto nga. So, But we are continuing with the calibration of our procedures para kumbaga, tinitipan natin para makuha natin yung pinakamagandang set of rules na mag-a-apply. Like for instance ngayon, we're adopting the no one walks on the red carpet rule, no? This will allow us to control yung mga daanan ng mga kandidato para hindi maging disordered. So James, be Yes, sure po. ha, Yes, ma'am. before elections, if those safeguards are not there, will you allow us to call you a liar? No, really. Yes, ma'am. I'm serious about Yeah. this because twice the COMELEC has like I said said, ma'am. we will put in the safeguards and at the last minute hindi nila linagay. Kaya talagang Ma'am, nadadaya ang mga tao. Tita Winnie, in my defense, can we agree to this? We will announce everything that can be put in place at the proper time because right now we are in the middle of customization, which means that there are directions being set, but we have also to look at what can be done in the time that's remaining. But definitely, the ultraviolet lamp is there. The provision for voters to be able to look at their ballots before the ballots are actually cast, nandun din po yun. Alright. Tinatrabaho po pa yung ibang mga requirements na nawala dati. The capability is there, but the ability to actually operationalize, yun po yung, that's what we're nailing down. The So BEI, when we come out, the with the BEI, safeguard po, the digital signatures, that was that's not what there. we're working on po right now. We're talking to a lot of Okay. people to make sure that happens. Okay. Alright. Sumusunod po kami sa no bio, no boto. Dapat sagrado yung aming mga boto. Director Jimenez, maraming salamat po Naniniwala sa po inyo. kami dyan. Yeah. Okay. COMELEC spokesperson, Director James Jimenez, maraming salamat. Tita Wins, kaya natin to, no? Dapat. Importante yung tama ang pagbilang. Yes, critical. Maraming salamat po mga kapuso. Magbabalik po ang unang hirit. Diyan lang po kayo.